Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like and share. Notification bell na lang. Marami nagsabi sa akin na kung maganda pa ba ang magtrabaho dito sa Pilipinas ng housekeeping, housekeeping janitor, housekeeping room attendant, housekeeping room boy, lahat na nasasakupan ng housekeeping, guys. May mga nagtanong sa akin kung maganda pa ba. So, isa lang ang masasagot ko diyan, kung yun lang naman ang itinatanong sa akin about sa trabaho ko na gusto ninyo magtrabaho ng housekeeping, may papayo ko lang, guys, na mas maganda at mas mabuti kung masusubukan ninyo ang magtrabaho sa ibang bansa ng housekeeping. Dahil bakit ko nasabi? Una-una, maganda ang pasahod, kompleto ang benefits, at pag uwi mo rito ay may maiipon ka pa. Basta ang importante, yung mapapasukan mo at mapupuntahan mong agency ay legit siya, So, hindi siya yung hindi ka pababayaan, hindi ka makakakuha ng agency na paaalisin ka at pag nakarating ka na doon wala na lang, kumbaga parang good employer, makakuha ka ng ng agency na ganoon. At marami kang pwedeng mapasukan sa ibang bansa na pwede kang magtrabaho ng housekeeping, gaya ng hospital, meron din silang call center, tapos school, at saka mall. Yan ang pwedeng pasukan na company na pagtatrabahuhan mo bilang isang housekeeping na tagalinis, Totally nga, hindi housekeeping ang tawag pagdating doon, Ang ina-apply mo ay tatawagin itong cleaner, So, ang akala ng iba, ang tingin dito sa Pinas, dito sa bansa natin, walang halaga. Parang walang halaga rito, walang importante ang trabaho na to, Kasi nga ganun lang ang tingin nila. Pero pagdating sa ibang bansa, guys, hindi man siya, So, pinapahalagahan ang ganitong trabaho, itong housekeeping na ito, na tulad na trabaho ko, tulad ko, ako sa mall ako nagtatrabaho bilang isang housekeeping. So, ang minimum ko lang dito is 455, province rate pa yon. So, ang kaibahan lang talaga pag nasa ibang bansa ka, maganda. Malaki talaga ang kikitain mo compare dito sa Pilipinas, dito sa bansa ko, sa bansa natin, minimum lang, nakaano ka lang sa basic ka lang minimum. And then pagkatapos noon, pag umalis ka pa, hindi mo maiisip kung may makukuha ka ba rito, dito sa pinagtatrabahuhan mo dito sa bansa bilang isang housekeeping dito sa bansa natin, dito sa Pilipinas, Kaya ang iba sinusubukan magtrabaho sa ibang bansa, and then pagkakaiba rin ng housekeeping, ang pagkakaiba rin ng housekeeping sa ibang trabaho gaya ng DH, di ba? So, marami tayong kababayan na nagtatrabaho ng DH, OFW sa ibang bansa. Kanila kasi ang trabaho nila all around, Pero ang housekeeping naman is area by area siya, Meron ka lang area na yun lang lilinisin mo. So, sa loob lang yata rin ng depende, Depende kung ilang oras ka magtatrabaho bilang housekeeping na room attendant or janitor. Kahit ano pa yan, kung anong cleaner yan, kung ano pa man ipagawa sa iyo. So, ang una-una siguro diyan, kung makapag-apply ka sa ibang bansa, dahil yun nga ang magandang applyan papuntang ibang bansa ang housekeeping. Una, kung habang nandito ka pa lang sa bansa natin, sa Pilipinas, kumuha ka muna ng mga 2 years experience, di ba? 2 years experience, sa pagiging housekeeping o kahit ano pa yan. Ngayon, kumpletuhin mo yung requirements mo, lahat kumpletuhin mo. Pero, mas maganda rin, guys, kung meron kayong makakakuha kayo ng NC2, yun, yung sinasabi nilang pupunta kayo sa TESDA, mag-aaral kayo. Mas mabilis yun na paraan para makaalis kayo
Kasi may mga kasama na ako na gano'n, na nakaalis na, pumunta na ng ibang bansa, nakapagtrabaho na sa ano, Saudi Arabia, no? So, yung iba naman Italy, yung iba nasa Canada, no? No, puro housekeeping 'yan, guys, So ako lang napag-iwanan dito, pero okay lang, wala nang problema yun. Kaya ang payo ko lang naman sa mga baguhan pa lang, lalo-lalo na mga bata pa, no, mga nasa age of 20 pa lang, So ang payo ko lang, 'wag ninyong ubusin yung ninyo, yung panahon ninyo at ang oras ninyo dito sa Pilipinas kung dito ka magtatrabaho ng housekeeping. Kasi ako na nagsasabi na talon-talo kayo dito kung dito kayo magtatrabaho, kasi walang-wala kayong matatanggap na kahit ano pa kapag umalis na kayo sa company ninyo. Hindi katulad sa ibang bansa, no? So sa una lang pag nag-ibang bansa ka, doon ka na nagtrabaho ng housekeeping, siguro may konting homesick lang, pero pag nasanay ka, baka umulit-ulit ko na ng pagpunta doon at masasanay ka na, pwede ka pa makaipon. So shoutout nga pala kay Kabos Vlogger, So maibibigay kong isang halimbawa si Kabos Vlogger, no? So bago siya naging vlogger, no, naging housekeeping din siya, naging kasamahan ko siya sa trabaho as housekeeping. So nabalitaan ko na lang na bumalik na siya ulit sa Saudi, sa Middle East. So, hindi ko alam kung saan siya, baka Jeddah na ata, o basta Middle East. Nandun na siya ulit, bumalik na siya. So hanggang ngayon din ay isa rin siyang vlogger, nagba-vlog siya. So hanggang ngayon ang work niya is housekeeping. Kaya kung meron din kayong katanungan sa kanya, na kung meron pa kayong katanungan about sa housekeeping, guys, pwede nyo ring i-like and share, subscribe nyo yung kanyang channel, no, Kabos Vlogger. Kasi marami rin siyang alam patungkol sa mga housekeeping. Lahat ng tinatalakay doon housekeeping. Mula sa equipment, yan, pag-a-apply, mga tips kung paano kayo makakapunta sa ibang bansa, no? And then interview. Ako kasi konti lang yung maibibigay ko sa inyo. So ito, at least narinig ninyo yung kung ano ang mas maganda na kung dito kayo magtatrabaho sa Pilipinas or magtatrabaho kayo sa ibang bansa ng bilang isang housekeeping. Kaya para sa akin, guys, doon naman sa mga may sinasabi tayo na kontento na sila. So hindi natin sila mapipilit, Pero doon sa mga baguhan na mga bata pa na gusto magtrabaho bilang housekeeping. So maipapayo ko lang sa inyo, guys, na huwag ninyo ubusin yung panahon at oras ninyo dito. Na dito kayo magtatrabaho sa Pilipinas ng housekeeping, na janitor man yan o room attendant. So mas mainam pa na sa ibang bansa na lang, guys. At sigurado pa na lahat ng mga hirap ninyo at mga pagod ninyo mararamdaman ninyo pag uwi nyo rito at may maipon pa kayong dala, So guys, yan, hanggang yan lamang po, at maraming salamat, at sana nagustuhan ninyo ang topic na to about sa housekeeping, yan. At abangan nyo lang po ulit ang susunod nating mga video, content ko, o baka maaring meron akong travel, yan, cooking, o kahit ano pa, dahil si Kaberkada kahit ano naman pwede kong gawin, So thank you so much, guys, at maraming salamat. Shoutout dyan kay Kabos Vlogger.